Hello, hello, Pisces Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na bonus reading for October, pera and career. So Pisces, kunin nyo lang po yung mga ka-resonate kayo ha, and leave the rest. Yung po iba impormasyon para po sa ibang Pisces yun. Kaya relax lang po kayo, okay? So use your intuition para makuha niyo po yung akmang messages sa para sa inyo mula sa inyong spirit guide sa ating reading for today. So Pisces, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, ako maraming salamat po. Yan lang po kasi yung tanging paraan para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading for Pisces. So from the bottom of my heart, thank you po for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo ngayong buong Oktubre para sa pera and career? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Nine of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the High Priestess. Yes. In the area of what you need, you have the Two of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Pentacles. In the area of your near future, meron kang, wow, the Empress card. Lovely. In the area of your challenge for the month, meron po kayong Six of Wands. In the area of your fortune, wow, King of Wands, beautiful. In the area of your divine messages, wow, Nine of Cups. Alam mo na, Pisces, kung lagi po kayo nanonood sa akin kapag lumalabas po si Nine of Cups, ito na yung moment mo to make a wish. So ngayon, close your eyes, concentrate, and make a wish because your spirit guides and angel guides are hearing the frequency of your prayer para madaling mapataas yan at matupad na. Here with the Nine of Cups, meron kang wish fulfillment. So congrats po. Kung medyo mahaba-haba yung prayer mo, okay lang i-pause mo muna ang video. Balik ka sa akin after your prayer. Okay? Nine of Cups in your divine messages. At ang outcome for the month, eto yan mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background, meron kang Three of Swords. Okay? Kitang-kita ko rito yung kasawi ang palad mo. Yung para bagang ito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, talagang sobrang hirap. Marami ka mga pangarap or mga tinutumbok na goal na parang ang hirap-hirap abutin. Some of you parang kapos sa pera, kapos sa panggastos, may binabayaran. Some of you nakita ko dito na parang you don't see kung kailan ba matatapos yung problema. Parang nawawalan ka na ng pag-asa, nawawalan ka na ng direksyon, kumbaga. Kaya sabi mo, trabaho naman akong trabaho, ginagawa ko naman ang lahat, bakit ganito pa din? Kitang-kita ko yung pagod mo, especially here with the Nine of Wands at your core energy. Pagod na pagod, hirap na hirap. And narinig ko sabi ng spirit guides mo, ikaw lang din daw ang makakagawa ng solusyon moving out of this. Okay? Especially po ngayong buwan na ito, kitang-kita ko na pag po kasi lumalabas si Three of Swords, ibig sabihin naghihilom ka na. Kung ano man po yung pinanggalingan mo na mapanakit, nakakatakot, o kaya tagang traumatic or pagkalugi sa pera and career, talagang sakit sa ulo, sakit sa bangs, ngayong buwan na ito, unti-unti ka nang gagaling or hihilom. At unti-unti mo nang parang namimend yung broken heart, namimend yung mga bagay na nangyari in the past. Kitang-kita ko yung Oktubre ay buwan ng pagbangon mo. Okay, napakaganda for you. Ito na ang buwan ng pagbangon ni Pisces ngayong Oktubre na ito. Kitang-kita ko na lahat ng iniyak mo o pinoblema mo nito mga nakaraang buwan, last 6 months, ngayon unti-unti mo nakikita yung ganda at sigla. Especially makatulong din sa'yo yung season kasi last 3 months na lang tayo ng taon and also papasok ka tayo sa Pasko. So parang gagaan yung pakiramdam mo and meron kang renewed energy and renewed love. Kaya huwag ka mag-alala, everything will be fine. Kung medyo malungkot ka ngayon, papalitan ng kasaganahan yan. Especially here with the Empress card sa iyong future energy. Kaya mamaya pag-usapan natin to, okay? At your core energy, you have the Nine of Wands. Nine of Wands, pagod na pagod na pagod. Sabi nga ni Catherine dun sa meme, sa TikTok meme, no? Pagod na pagod ka na. I'm seeing here na meron kang ginawa pero nauwi sa wala. And you feel like, bakit ganun? Ginawa ko naman na lahat, binigay ko naman na lahat, bakit hindi ko nakuha? Bakit walang naganap? And you're questioning a lot of things. Sometimes, naghahanap ka rin ng excuses at masisisi kung bakit nangyari yan. Some of you, parang may pinapagawang bahay, may pinapagawang something, pero nagkaroon ng aberya, o kinapos sa pera, o nauwi sa wala yung pera, something like that. Parang nagkamali ng distribution, or paggastos, or budgeting. Nakita ko yan dito. So parang ikaw, pagod na ako. Parang malayo pa ba yung future na
hinahangad ko, yung dream ko for my family. Some of you nakita ko na parang meron kang tinarget na certain date, certain money, pero parang bigla hindi mo naabot ngayon or parang kumapos, parang ganyan. So, ngayon, nagpapakatatag ka. Kitang-kita ko rito, you're holding on. Kasi parang sabi mo, kahit magdamdam ako, kahit umiyak ako, kahit masaktan ako lang aasahan nila eh. Parang lahat ng tao nakakapit sa'yo, no? Parang lahat ng tao umaasa sa'yo. And it feels like yung katawan mo sukong-suko na, yung isip mo sukong-suko na, pati puso mo. Pero parang wala kang choice kundi lumaban, no? Parang kitang-kita ko rito yung you just have to be there. You just have to do your best. Kasi alam mong ikaw lang aasahan nilang lahat. And with the Nine of Wands here, nakita ko malapit nang matapos yung pinaghihirapan mo. Some of you, parang may ginagawa or may binubusisi. Huwag kang mag-alala. Isa pang push. Narinig ko dito, isa pang push. Huwag mo hayaang mahinto ka o panghinaan ka na loob or masira ka ng isang heartbreak na ito o mapanakit na bagay na ito. Always push forward because you might never know, di ba? The magic of God, biglang-bigla may dumating na bago at maganap yung hinihintay. Some of you parang waiting patiently sa isang bagay. Meron kang hinihintay na maganap, naniniwala ka sa pangako or sa sinabi sa'yo, pero paunti-unti naramdaman ko yun, nawawalan ka na ng amor, nawawalan ka na ng gana, nawawalan ka na ng pag-asa. Pero narinig ko ito, kapit kasi may chance pa. Meron ka pang makukuhang bago. Okay, especially katabi niya si Page of Pentacles and then si Empress card. So, may bagong paparating na magbibigay sa iyo ng kasaganahan at magandang buhay. Kaya ngayon, iniisip mo na sumuko na lamang, huwag ka susuko, may paraan pa. Meron pa ibang ruta, meron pa ibang gagawin. Kaya hang on tight there, okay? The Nine of Wands, the Page of Wands. Yes, dalawang pages na confirm. Yes, may papasok sa yung bago. Because Page of Wands is also a deliverer of good news, okay? Meron pong good news sa darating sa inyo tungkol sa bagong bagay. Some of you, parang hindi ako susuko, biglang boom, may nag-offer sa iyo ng bago or merong bagong development, especially po ngayong buwan na ito, according to your planetary alignment, meron po kayong new opportunities that will gain attention. Kung dati parang kinakaya mo lang, biglang boom, may nakapansin sa'yo, may bagong oportunidad, may mga taong nakakilala sa'yo or kinikilala ngayon yung ginagawa mo, kaya parang they're giving you what you deserve. For some, di ko alam, nakakita ko ng mga YouTuber or content creator na parang dati sobrang hirap ka magkaroon ng subscribers o kaya ng viewers, biglang boom, nagkaroon ka ngayon ng mga attention, gaining attention from something na magbibigay ulit ng sigla sa buhay mo. At ngayon parang gustong-gusto mo siya ulit ituloy, nagkaroon ka ng renewed energy and stamina to move forward. And huwag ka mag-alala, kung merong mga nagsara, merong mga naputol, merong mga nawala, may papalit na bago na mas maganda at mas higit pa sa inasahan mo, okay? In the area of what you want, you have the High Priestess here. Si High Priestess, sinasabi dito na alam kong nananalig ka lamang sa kakayanan mo. Some of you are really very, very spiritual this time. Mapagdasal ka, kitang-kita ko na kumakapit ka sa Diyos. Sabi mo, God, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Kayo na po ang bahalang magdiretso sa akin o tumulay sa dapat kong puntahan. Makikinig lang po ako. Papakiramdaman ko po kayo. Dalhin niyo po ako sa tama. I'm seeing you surrendering yourself and believing in a divine power. Kitang-kita ko yan. Na para bagang, yes siguro malabo ngayon, yes siguro maraming problema, pero ramdam mo alam mo that God will lead you further. God will get you out of this mess. At pag naririnig ko, pag ramdam mong payapa, yan na yun. Okay? Pag ramdam mong medyo may alinlangan ka, may duda ka, may pangamba ka, bitawan mo. Okay? O kaya huwag ka muna mag-decide. That is your spirit guides and your higher self giving you the direction. Kung hindi ka man nila makausap, sa pakiramdam, mararamdaman mo yan. Parang halimbawa, meron isang offer, tapos sabi mo, ay parang hindi ako sure dito Parang may something. So always listen to your heart. Malalaman mo talaga yung ibig sabihin yan sooner than later. Kitang-kita ko rito na darating din daw ang kasagutan sa mga tanong mo. Meron ka mga questions, meron ka mga iniisip, tapos sometimes hindi ka na makatulog, kakaisip dyan kung paano sosolusyonan, paano gagawin. Pero huwag ka daw mag-alala, the answer will come to you at the right time. Kaya ngayon, buksan mo ang mata mo, buksan mo isip mo, para makita mo kung ano yung katotohanan na nakahantad sa'yo, okay? The High Priestess, you have the Magician card, yes. Ngayon, kitang-kita ko rito na may duda ka rin sa iyong sarili. Para iniisip mo, kaya ko ba? Gagawa ko ba? Enough na ba ako? Yung bang natutunan ko at sa ka-experience ko, swak ba dyan? Baka mamaya maligwak lang ako, ma-reject lang ako, baka mamaya hindi ko kayanin. Pero with the Magician card here, kitang-kita ko rito that you can do it.
Sky is the limit, okay? You have the enough potential, you have the enough skills, kayang-kaya mo kahit ano. Kailangan mo lang talaga dito tiwala sa sarili. Kasi you can change your life eh. Yun ang sinasabi dito ni Magician card eh. Kaya mong gawing posible ang imposible. Okay? Ang kailangan talaga kapit sa sarili at tiwala sa sarili na kakayanin mo. Kasi yun daw ang difference eh. Yun ang difference mo with other people eh. Sometimes you don't believe in yourself eh. Sometimes you don't believe na kaya mo, na deserving ka, na magagawa mo. No? So ngayon, baguhin na yan. I-recharge mo yung isip mo. You can do it, you can achieve it. Yung minanifest mo, makukuha mo. Since napakalapit mo ngayon sa spiritual realm. Okay? So, kitang-kita ko rito na whatever you're trying to do, it will be yours. Okay? So ngayon, continue manifesting ha. Huwag kang magsawang mag-manifest kasi malapit mo na siyang makuha. Okay? And don't doubt yourself daw. Especially yung mga prayers mo. Huwag mo daw pagudahan. Especially here with the wish card. Merong matutupad na wish at may na-manifest mo. Kaya kailangan walang puwang sa'yo ang duda. On my clock, we have 11:11. So make a wish. Make a wish. There's a manifestation number. Make a wish this time. Congrats po. Okay? In the area of what you need, you have the 2 of Wands. What you need is expansion. Okay? Expansion and strategic planning. Kitang-kita ko rito, especially po, planet Mercury is entering Libra this time. So yung mga plans mo and mga clear communication mo in finances will improve. Okay? So kung meron kang mga negosasyon, ugnayan, meron kang mga bagong plano, meron kang mga bagong gagawin, yung mga planong yan ay magiging maganda, especially pagdating sa yung communication with other people, it will be fruitful para sa iyo. Kaya ngayon, Pisces, very very important bago ka humakbang, bago ka mag-expand, bago ka mag-risk ng kahit anong bagay, importante na dapat sa isip mo buo na. Hindi pwedeng litong-lito ka pa bago ka humakbang. Kasi baka mamaya masayang ang oras mo, masayang ang pagod mo, masayang ang pera mo, no? So ngayon, kailangan talaga buo sa isip, buo sa damdamin para pag umandar ka dire-diretso. Kitang-kita ko rin dito that huwag ka mag-alala, there will be people helping you this time. Okay? Especially po, teamwork is what you need. Sun is entering Virgo on the early October. So, ibig sabihin yan, meron po kayong importance of teamwork and collaboration effort in your career. Kaya kung meron kang paggalaw, meron kang pag-abante o na medyo kakaiba at bago sa'yo, sabi rito, mayroong makakatulong sa'yo, a special ally in your life para maging kaakibat mo sa pagtupad nito. So, you are being called to work with your team, to work with someone para mas mapabilis, mapaganda, mapaandar. Okay? The 2 of Wands. You have the 4 of Pentacles. Yes. Kitang-kita ko rito sa abi ng spirit guides mo, what you need is a careful planning for your stability. Okay? This is money. Money para ngayon, money para bukas, money para sa kinabukasan, money na may impok, money na madudukot anytime that you need. Your financial stability relies on your planning. Okay? Sabi ng spirit guides mo, kung ikaw ay bibili, magbabayad, gagastos, avoid impulse buying and impulse spending. Okay? Especially po, papasok tayo sa full moon on October 6 in the sign of Aries. So, ano ibig sabihin yan? Maaaring mapagastos ka, mapabili ka ng mga luxurious things, magkaroon ka ng impulse to buy more and get more, no? Kaya ngayon, pinapaalalahanan po kayo, Pisces, ang yung spirit guides to spend wisely. Hindi kita inuutusan na wag bili ng gusto mo. Pero dapat daw ay maging matalino ka sa mga binibili mo. At dapat malawak ang isip mo sa kung paano mo hawakan ng pera. Dapat daw future-oriented ka when it comes to your money. Yung mga pumapasok na pera at lumalabas ang pera, dapat yan binabantayan mong maigi. Kasi baka mamaya mapabili ka ng mga bagay na temporary, hindi na mo naman talaga kailangan, o kaya mga bagay o pagkagagastosan na pwede namang tipirin na lang o wag na lang gawin ngayon, no? So, your stability will require your careful planning. Kaya ingat-ingat. Nakita ko rito kung itong mga nakaraang buwan napakagastos ninyo, panahon na para mag-impok at magtabi, especially pagdating ng Pasko, pagdating ng New Year, baka meron kang dapat bayaran, meron kang dapat bilhin, na mas importante, yun daw ang paglaanan mo ng pera. Okay? In the area of what's affecting yung current energy, you have the Page of Pentacles. Page of Pentacles, talaga may papasok na bago. Kaya parang sabi mo, ay yes, hindi ako susuko. Yes, super excited na ako. May bagong darating. Kaya po, ngayong Oktubre, asahan mo. Merong, narinig ko connection eh. Meron kang mga connection, especially po, pagpasok ni Venus sa sign ni Virgo on October 9. There will be projects and
Parang it will give you parang clarity and ability to build influential connection with other people. Kitang-kita ko rito, may someone in your life coming to you para mag-o-offer ng trabaho, mag-o-offer ng sideline, ng assistance, o kaya magbabalita sa iyo na, uy Pisces, may bukas doon. Uy Pisces, gawin natin to. Uy Pisces, why not gawin mo yan? So, may payo kang makukuha na magdudulot sa iyo ng bagong simula. Din naman siya with a page of pentacles. Yakap-yakap, hawak-hawak niya yung pentacle. Bagong-bagong ito. Ano pa nga siya, naiilang pa siya Nahihirapan pa siyang panghawakan kasi bagong-bago nga, parang ayaw niyang kantiin, ayaw niyang masyadong hawakan, baka masira, baka magdent, ganyan. So, this is really something new at napaka-ingat mo this time. But kitang-kita ko talaga, ito na yung simula ng pagbangon mo kasi meron kang yayakapin. Two cards are saying that meron kang yayakapin na bagong opportunity. And ito yung nire-require ka this time, Pisces, ng yung spirit guides to really be careful at aralin mo siya. Kung ano man tong bagong blessing na darating, pagtyagaan mo, aralin mo, buhisiin mo, tignan mo kung ano yung pwede mong gawin para mas mabilis, mas maayos yung approach, no? It's all about you learning more. The more knowledge you have, the better. Kasi mas maaalagaan mo tong blessing na ito ng pangmatagalan. Especially po, on October 6, full moon nga po is entering Aries. So, meron kayong mga job changes, no? May mga nire-review kayo about your budget. Yung tignan mo yung budget mo, sabi mo, ay, parang mali tong budgeting natin. Ay, dapat bawasan dito, dagdagan dyan, punuin dito, no? May mga changes kang ginagawa. At yon ang ina-apply mo sa buhay mo this time. At medyo excited ka, medyo energetic ka sa plano mo na ito, sa bagong darating. At talagang nakita ko na hindi ka na ganun kalugmok. Kung dati parang gipit na gipit or parang hirap na hirap, pero ngayon sa pagpasok ng bagong ito, napakaganda ng darating for you. Makakalimutan mo na talaga totally yung mga naging rason na pagabagsak mo kasi may bagong darating na much better. The Page of Pentacles, you have the Queen of Wands. Yes, ngayon sabi rito, be confident ha. Sa pagpasok ng bagong blessing, bagong pagkakataon, or bagong money, kailangan daw ikaw ay full of confidence. Okay lang maging delulu kasi makakatulong sa iyo yan para panghawakan tong blessing na ito. Walang hiya, walang takot, walang duda, walang pangamba. Be confident. Kita ko rito, sabi, be adventurous. Also, be happy daw sa pagpasok ng bagong bagay na ito. Huwag mo daw katamaran, huwag mo daw katakutan, huwag ka daw reklamador, narinig ko, at huwag ka daw puro, puro puna. Dapat daw isipin mo na magandang bagay ito. Think positive. This may change your life for the better. Kaya maging energetic ka. Continue showing up every single day. And do your best. Okay? Because nakita ko rito, i-enjoy mo rin to pagtagal. Habang tumatagal na enjoy mo siya, nagigets mo na yung ritmo at nakukuha mo na yung tamang flow. At itong bagay na ito, magiging kapakipakinabang sa'yo in the near future. Especially, boom, you have the Empress card in the near future. Nakita kita rito sitting down in your own throne. Talagang enjoying the fruit of your labor. Kitang-kita ko na hindi ka na struggling, hindi ka tulad dito sa gitna natin at saka sa past mo na para bagang sobrang kayod, sobrang hirap. Kada araw na problema ka kung may pambayad kaya ako, may pambili kaya ako ng ulam, may pambayad kaya ako ng bills next month, susweldo ba ako ngayon? Wala na yung mga ganyan takot. Because you're getting the things na pinaghirapan mo. I'm seeing you here, sabi ng spirit guides mo, panahon na din para tignang mabuti ang sarili. Parang give yourself the chance to explore to explore life, to have the things na matagal mong gustong ibigay sa sarili mo, pero sinusurrender mo dati because gusto mo ibigay sa iba. Panahon na daw para isipin ang sariling kaligayahan, building your empire, building your life, building the future that you want. Panahon naman para isama mo daw sa equation ang sarili mong kaligayahan. Panahon na para kasama ka naman. Parang ako naman, I'm building what's good for me. Nakita ko rito na if you feel good, everything feels good. Kaya importante talaga na masaya ka muna para mahawa lahat sa paligid mo at yumabong lahat. Okay? The Empress card, you have the Six of Cups. Yes, Six of Cups all about you reconciling what happened in the past. Nakita ko rito parang reregaluhan mo yung sarili mo. Parang kung dati pinagkait mo sa sarili mo yung gantong bagay, gantong pagkain, gantong make-up. Ngayon parang sabi mo, panahon naman para iregalo ko sa sarili ko yung kasaganahan, yung financial security, financial freedom. Kitang-kita ko rito that itong mga susunod na buwan, susunod na mga linggo, sarili mo naman ang iisipin mo.
Kitang-kita ko yan. And kapag naramdaman mo na yung unti-unting satisfaction and contentment, saka mo ma-share sa iba yung love na meron ka o happiness na meron ka. Kasi punong-puno na yung cup mo eh. Lahat yan punong-puno. Kitang-kita ko rin dito sa view, parang hinihilom ang kanyang inner child. Parang may mga bahay ka before na ngayon panahon na para kalimutan, para ilibing sa limot, at kaharapin na lahat. Parang you are now stepping out of your old self. Kitang-kita ko yan dito at meron ka ng renewed love for everything. Sa view ha, meron po kayong matagal nang inaasikasong proyekto or papeles or nilalakad ng mga bagay-bagay. Huwag ka mag-alala ha, kasi this time around in the near future, mabubuo na yan. At natapos na yung ginagawa mo. Parang for a very long time dito, fruitful na yung outcome. So congrats po, okay? In the area of your challenge for the month, you have the hidden desires. Your deepest desires hold the seed of your potential, longing, passion, and fulfilled. Yes, meron ka talaga mga desires here, especially with the King of Wands. May mga plano ka, idea ka, or mga balak gawin. Pero sa view, parang natatakot gawin. Maybe because you're afraid of judgment. Takot ka sa mga sasabihin ng ibang tao, sa gagawin ng ibang tao, sa puna nila o sa outcome, kasi parang may added pressure kung gagawin mo siya. Pero sabi rito, kung ano yan talagang mahal na mahal mo at hilig mo, bakit hindi mo gawin, di ba? Another message you have, ride the storm, let chaos and turbulence cleanse your spirit, purge, purify, and refine. Sabi rito, kung medyo magulo ang paligid, may nawawala, merong natatanggal, merong umaalpas sa kamay mo, may mga bagay na hindi gumagana, may mga planong nauuwi sa wala, hayaan mo lang. Let it flow because that is God doing His work for you. Kaya itong bagay na to nawawala, kaya itong bagay na to hindi mo mapasok-pasok, kaya parang hindi natupad yung pangarap na ito, it's because hindi yun para sa'yo. Okay? Sakyan mo lang yung gulo na nangyayari o yung chaos na nangyayari because God wants you to refine your life, to really purge out yung mga bagay na hindi para sa'yo. Kaya pag nakapag-settled na yan at nawala na yung dapat mawala, natanggal na yung dapat matanggal, kung ano yung ma-remain at kung ano yung bagong papasok, that is what God's want you to have. Okay? So ngayon, let it flow, let it go. And kung ano yung mag-i-stay, yan yung para sa'yo. At kung ano yung mga bagong bagay, yun ang yakapin mo because that is God-given gift for you. Okay? In your challenge, you have the 6 of Wands. Kitang-kita ko rito, Pisces, yung para bagang distraction sa'yo. Kasi malapit ka na daw sa katuparan ng pangarap mo. Meron kang victory here in your background. And your spirit guides are telling you paano tayo magkatagumpay kung distracted ka. Baka mamaya urong-sulong ka, nakikinig ka sa opinion ng ibang tao, nakikinig ka sa puna ng ibang tao, kaya parang aatras ka, panghinaan ka na loob, ang ganda-ganda pa man din ng plano mo, ang ganda-ganda ng diskarte mo, saka ng kumpiyansa sa puso mo, pero makarinig ka lang ng ibang negative na talk, bigla-bigla ka na lang aatras at mawawalan ka na ng gana. So sabi ng spirit guides mo, continue having that fighting spirit. Kung kailangan mo mag-research, kung kailangan mong makipag-usap, makipag-connect with other people to go on with a teamwork, gawin mo. Matapos lamang itong gagawin mong ito. Nakita ko rito, do your best in accomplishing your goal kahit mahirap. Because the right people will be there helping you. Okay? Nakita ko rin dito na para bagang you're on the spotlight. Parang either sa trabaho, parang ikaw yung bibigyan ng bagong task, bagong assignment, bagong opportunity, pero ikaw parang pinapanghinaan ka. Narinig ko parang may insecurity, may takot, yung pressure parang hindi mo kaya, natatakot ka. Pero baka masayang yung opportunity. Kaya sabi ng spirit guides mo, do your best. Just do your best. Wag mo na masyadong isipin kung ano yung pupuntahan, kung ano kakahinatnan. Just do day by day. Kung ano lang kaya ngayon, gawin mo lamang at wag mo na masyadong isipin pa, okay? The 6 of Wands. You have the 7 of Swords. Yes. Kitang-kita ko rito yung takot mo. Maybe because marami kang trust issues sa paligid. Meron ka na mga taong na-disappoint ka, nasaktan ka, iniwan ka sa ere, at parang sabi mo, kaya ko ba ito mag-isa? Narinig ko dito sabi ng spirit guides mo, you need to strategize. Bagong-bagong strategy na hindi na katulad before. Kasi yung before, hindi na gumagana, di ba? So ngayon, kailangan mo tong i-reinvent, i-reorient, kailangan mo tong i-repolish para makuha mo na yung tinutumbok mo ngayon. Nakita ko rito, makakahanap ka na bagong plano. At yung bagong plano na yan, boom, successful. Okay? In the area of your fortune, you have reflect and redirect your energy, impasse. Okay. Pag daw
dead end na yung isang bagay at parang hindi na gumagana, maghanap ka ng ibang pintuan pa o iba pang paraan para makapunta dyan. Hindi porket hindi gumagana yung isang plano ay bibitaw ka na agad. Kailangan mag-isip ka pa ng ibang paraan. Meron pang ibang ruta, meron pang ibang daan para matumbok mo pa rin yung goal mo. Don't give up. Pero pag meron talagang hindi gumagana, wag mo nang pagpilitan pa yan. Make sure na umiiwas ka at gumagawa ka na ng iba, okay? Another message, you have rejuvenating rain, clear the past, and heal the present. Yes, ito yun. Saktong-sakto. Kailangan daw maghilom ka na at kalimutan na ang nakaraan, okay? In the area for fortune, you have the King of Wands. Yes, meron ka mga bagong passion, meron ka mga hidden desire, o meron ka mga plano na nitong mga nakaraang buwan, hindi mo pa alam kung kailan mo gustong gawin. O parang urong-sulong ka pa sa planong yan. Pero kitang-kita ko rito, ngayong buwan na ito, magkakaroon ka ng lakas na loob na ituloy yung plano na yan, na mag-lead ng isang grupo. Parang nasa leadership role ka eh. And it requires you to have connections with your team. Kailangan talaga makipag kapwa-tao ka, makipagtulungan ka, maging team member ka, team leader, and also maging bukas sa opinion ng iba't ibang tao. Narinig ko dito, huwag ka daw sensitive ha sa mga puna or suggestion ng ibang tao, makakatulong sa'yo yan. Pero narinig ko rin dito na gawin mo yung makakatulong para sa'yo. Whatever your passion and your kumpiyansa and the lakas ng loob, gawin mo yan because that will lead you to your success. Okay? King of Wands, you have the Eight of Pentacles. Yes, when it comes to your trabaho, nakita ko yung advancement, pag-andar. You're now really an active player in your life. You're a doer. Meron kang bold decision daw eh. Kitang-kita ko rito, may bold decision ka na magpapaangat sa buhay mo. Some of you parang sabi mo, ready na ako, handa na ako, gagawin ko na to, parang ganyan. O kaya ipapasa ko na to. O kaya kukumpletuhin ko na to. O kaya mag-a-apply na ako dyan. So, meron kang kakaibang lakas ng loob na itulay yung mga bagay na matagal mo nang inaasikaso. Parang sabi mo, it's now or never. Dodoblehin ko na yung effort ko, parang ganyan. Parang sabi mo, magpapakaseryoso na ako dito, gagawin ko na yung makakaya ko to get this through, parang ganon. So, congrats po, because whatever you're working on, kasamahan ng determinasyon at lakas ng loob, makukuha mo yan, okay? In the area for divine messages, unang-una, you have show the world the real you. Yes, ipakita mo yung authentic self mo, wala kang dapat problemahin. Another message, work through your fears. Yes, yung mga takot mo, yung mga duda mo, yung mga pinag-ugatan ay mga past heartbreak, kalimutan yan, hindi yan makatulong sa'yo. In the area of your divine messages, meron po kayong 9 of Cups. Okay? Now, ngayong buwan na ito, ang paalala po sa inyo ng yung spirit guides, go after what makes you happy. Okay? Go after your dreams, your satisfaction, your contentment, your wish fulfillment, emotional fulfillment. Hindi ka na dapat magkasya pa sa mga temporary, sa mga bagay na kakarampot, sa mga bagay na napipilitan ka lang. Kailangan bukal sa puso at kailangan may saysay. Yung parang may energy ka everyday to go to work, may energy kang ibuhayan tong negosyong to. Yung talagang pagmamahal mo, nandito yung passion. Kasi pag nandun, diretso ang tagumpay mo. Kahit mahirap, kahit puyat, kahit nakakapagod, kung mahal mo to at ito yung magbibigay sa iyo ng fulfillment, paghihirapan mo to. Araw-araw kang papasok, araw-araw kang gagawa kasi ganoon siya kaimportante. Kaya ngayon, make sure na aligned ka, Pisces ha, sa mga bagay na gusto mo. Hindi pwedeng wish lang tayo ng wish. Kailangan yung wish natin, handa natin kapitan once na nandyan na. Okay? Kasi marami sa atin, wish lang ng wish. Pero kapag dumating, hindi naman kayang panghawakan o kaya sa kaibuturan ng puso, hindi naman talaga yun ang gusto nilang makuha. Nahiwagaan lang sila, saka nabulag lang sila sa ganda. Pero yun ba talaga ang gusto mo? So ngayon, kailangan talaga aligned ka daw ha sa gusto mo, sa wish mo. Kailangan swak na swak. And very, very doer ka this time. Pag dumating, i-grab agad at pakinabangan mo at ingatan mo. Okay? The Nine of Wands. Nine of Cups rather, you have the Six of Pentacles. Yes, equal give and take ito. Sabi ng spirit guides mo. Hindi pwedeng papasok lang ang blessing, ikaw naman pabaya ka, o kaya iiwanan mo lang dyan, o kaya bibitawan mo bigla, o kaya hindi ka masigasig. No? Sabi dito, para pumasok, ang dapat pumasok, dapat equal din ang kaya mo ibigay. Equal give and take para mag-reciprocate yung blessing for you. Napaka-importante, okay? In your outcome yan, but first, bigyan muna kita ng fortune cards. Unang-una, you have Skull. Hidden secrets can harm you. Oh, yung mga sekreto mo daw, itago mo sa sarili mo yan ha. Huwag mo nang ikwento sa friend mo. Hindi porket friend yan ay mapagkakatiwalaan yan. Always keep your secrets for yourself. Okay?
Another message, you have June. Oh, meron po ba kayong special moment sa June? Baka meron kayong birthdays or anniversary, special occasion. Pero kung wala naman po, June, meron po kayong milestone sa buwan ng June. Another message of goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. Yes, lalawak talaga yung spiritual power mo this time at yung kaching-kaching. So congrats po. Another message you have, bull, do not back down from opposition, show strength and fortitude. Yes, huwag susuko. Kailangan bagong strategy, dire-diretso focus para makuha mo yung tagumpay. Another message, you have career o para sa career daw dapat dire-diretso lang, laban lang. And then hammock, taking a vacation physically or mentally. Baka panahon na daw para magbakasyon ka parandalian. Kahit isang araw lang, 2 araw lang para ma-mend mo to at makapag-refresh yung utak mo, malaman mo kung ano yung next big step mo. Okay? Ang outcome mo for October pera and career Pisces, you have, wow, the Magician card. Manifesting power mo, nandito na. Meron darating mula sa mga pinagdasal, sa hiniling, sa mga minanifest mo, it's gonna come to you physically in your reality. So congrats, congrats, congrats po. Kitang-kita ko rito, sabi ng spirit guides mo, huwag mo nang pagudahan pa ang sarili mo. Nanggaling ka na sa lubak at panahon na para bumangon. Nanggaling ka sa pain, panahon na para kunin mo naman yung mga bagay na para sa'yo. Ready ka na. You have the enough tools, you have the enough skills, kayang-kaya mo ito. You can change your life at ikaw ang magiging susi para dyan. Okay? The Magician card, you have the 3 of Wands. Yes, darating talaga. 3 of Wands all about you waiting for it, and yes, darating you may manifest mo. So napakasimple nito. It will come to you. Kaya ang payo sa'yo ha, tapatan mo yung blessing na darating. Dapat you're ready to grab it, you're ready to make a move. Pag dumating, aksyonan agad, yakapin agad, at itulay mo na. Okay? So it's coming, darating na siya, at yun ay bunga ng minanifest mo. And everything is possible para sa'yo. So Pisces, ito po ang inyong October pera and career. Sa po kayo nakaresonate, comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Sarah PH. God bless everybody.